Mga kwentong pambata. Ang Prinsipe ng Bahaghari. Ito ang kakaibang kwento ng kakaibang kaharian, ang Maficus. Ano kayang kakaibang mayroon sa kahariang ito? Wala kasing hari o kahit reyna sa kahariang ito. Walang namumuno rito. Maaari lang itong pamunuan ng isang leader na may sapat na kaalaman at mayroon ito ang kaharian ng Maficus, si General Abrez. At naging leader siya ng ilang dekada sa kahariang ito. Pero hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga diwatang ministro na may kanya-kanyang tungkulin sa administrasyon ng kanilang kaharian. Nang napakatagal na, matataas ang kanilang mga tungkulin at hindi pa sila kailanman nabibigo. Wala pa rin tayong susunod na mamumuno. May dapat ba tayong ipag-alala tungkol dito? Wala naman po, kamahalan. Tanging kalikasan lang po ang makakapili ng susunod na lider. Kagaya po ng marka na nasa kamay nyo. Minamatyagan po namin ang bawat bata rito, kamahalan. At hanggang ngayon wala pa rin pong pinapanganak na may marka. Pipili ang kalikasan ng lider sa tamang oras. Nagagalak si Abrez sa mga sinabi ng ministro. Napagtanto niya na kahit hindi agad makapili ng lider ang kalikasan, ligtas pa rin ng kanyang buong kaharian. Isang araw, habang naglalakbay ang lider sa kagubatan, napahiwalay siya sa kanyang mga sundalo. Teka lang, parang ngayon ko lang nakita ang lugar na ito sa kagubatang ito. May kung anong mali rito ah. Bini-bini, anong ginagawa mo mag-isa rito sa kagubatan? Halika, ihahatid na kita pa uwi. Paglipas ng ilang taon, anong karapatan mong suwayin ang ating mahal na reyna? magbabayad ka sa reyna ng 80% ng kikitain mo araw-araw. Ito ang patakaran dito at alam mo dapat yan. Tama na, hindi niyo po ba nakikita? Maliit lang ang kinikita niya. Augustus, huwag kang makikialam dito. At ikaw makinig ka. Babalik kami bukas at siguraduhin mo lang na magbabayad ka. Hindi ko po maintindihan. Dapat pinoprotektahan po tayo ng mahal na reyna. Naku, Augustus anak. Wala naman dapat reyna dito sa kaharian natin. 17 taon na ang nakalipas. Umuwi ang hari mula sa gubat kasama ang magiging reyna. Pero may kakaiba sa hari. Si Olivia na ngayon ang reyna ng kaharian. At kailangan niyong gumalang lahat sa kanya. Umalis ng malungkot na nakayuko ang kawawang tindero. Nakatayong nakatingin naman si Augustus sa tuktok ng palasyo. At napapaisip, pero hindi niya alam na isa palang mangkukulam si Olivia na nakapasok sa loob ng kaharian ng Maficus. Habang nasa ilalim ng sumpa ang hari, nasa masamang kalagayan naman ng kanilang buong kaharian. Pero hindi nag-aalala rito si Augustus dahil mayroon siyang mga sikreto. Sabihin na nating 7 sikreto. Ina? Ay, anak ko. Bakit parang ginabi ka na yata? Muntik na ako mag-alala sa'yo ah. Alam niyo naman pong, kailangan ko pa pong hintaying makatulog ang lahat. Nako, anak. Ina! Andito na ba si Augustus? Opo, Mother Violet. Andito na po ako at dala ko po ang mga paborito niyo. Ito ang sikreto niya. Hindi lang isa o dalawa ang mayroon siya, kundi 7 ina. Nakatali silang lahat ng mahiwagang posas sa loob ng kuweba. Tuwing pagkatapos niya magtrabaho sa palengke maghapon, pinupuntahan niya at binibisita ang kanyang mga ina. Pinagluluto niya, pinapakain ng mga prutas at nililibang. At tuwing gabi, sinusubukan niya sirain ang mahiwagang posas. Huwag ka pong gagalaw, Mother Green. Ito po ang magpapalaya sa inyo. Naniniwala ako. Ay. Hindi na nila iniisip ang mahiwagang posas dahil sa kanilang pakikipagsapalaran. Pinanganak si Augustus na may marka sa kanyang leeg. Siya ang pipiliin ng kalikasan. Tama. Sigurado ako ang anak natin ang susunod na mamumuno sa Maficus.
At kaya naman tuwing umaga, dahil sa pag-aalala nila para sa kanilang nag-iisang anak, hinahagkan nila si Augustus tuwing pupunta siya sa trabaho. At nung araw na yon, kinailangan ni Augustus ang kanilang proteksyon nang makipaghabulan siya sa mga sundalo nung isang araw. Nang makabalik naman si Augustus sa palengke, inaresto siya at dinala siya ng mga ito sa reyna. Ano yon, binata? May problema ka ba sa paumuno ko rito? Takot ang mga tao sa kaharian ng Maficus sa reyna. Pero walang anumang takot na nakatingin sa kanya si Augustus. Hindi ko po kayo kilala sa personal, kamahalan. Pero hindi po ako takot lumaban para sa kaharian. Nakapagtataka na hindi ka natatakot sa... Ano yung nasa liig mo? Napagtanto ni Olivia kung ano ito. Ang taong nasa harapan niya ang napiling mamuno sa Maficus. Ibig sabihin, siya ang tatapos sa kanya. Binulungan niya ng orasyon si Augustus. Pero, teka po, ano pong ginagawa niyo? Teka, bakit hindi tumatalab? Ang hindi alam ni Olivia o kahit ni Augustus, sa tuwing umaga, kapag hinahadkan siya ng kanyang mga ina, may kasama itong orasyon bilang proteksyon niya. Pero si Olivia, bilang mangkukulam, nalaman ito. Kung ganun, buhay pa pala ang ministro ng mga diwata. Kamahalan, ayos lang po ba kayo? Meron akong mensaheng ipapaabot sa taong nasa kagubatan, binata. Kapag sinabi mo ito, papalayain kita sa pagkakahuli sa'yo. Payag ka ba? Hindi alam ni Augustus na para sa ina ni Olivia ang mensaheng ipinapaabot nito sa kanya. Gusto niya sanang tumanggi sa utos ng reyna, pero gusto niya makabalik sa kanyang mga ina kaya pumayag siya. Naglakad si Augustus sa kagubatan kahit gabing-gabi na, hanggang sa pumasok siya sa isang kubo. Kung ganon, ikaw ang bahagharing prinsipe, hindi ba? Ang anak ng bahagharing diwata? Ano po? Diwata? Hindi po. Pero meron po akong 7 nanay. Pero hindi po sila diwata. Nako, ikaw talagang bata ka. Si Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange at Red. Sila ang iyong mga ina, tama ba? Sila ang mga bahagharing diwatang ministro ng Maficus. Nagulat si Augustus sa nalaman niya. Siya pala ang anak ng maharlikang ministro. Nako, pero huwag kang mag-alala, iho. Alam ng anak ko na kaya kong tanggalin ang kahit anong mahika na bumabalot sa iyo ngayon. Ano po ba yun? Mabilis naman naglaho ang proteksyon ng ilang segundo lang na nakabalot kay Augustus. Agad na nagbasa ng orasyon ang ina ni Olivia. Wikiti-wakiti-wu! Ang taong may hawak na sulat at sino mang responsable sa pagkatao ni Augustus ang gagawin kong ganap na mga pato. Ano po ba yun? Ano po nangyari? Augustus! Ay, salamat naman at maayos ka na. Anak ko. Kasama ni Augustus ang kanyang mga ina na inaalagaan siya. Aking mga ina, iba na po ang itsura niyo. Ayaw naming makialam sa plano ng kalikasan, kaya naman hindi namin sinabi sa'yo, anak. Napakatagal na rin naming pinangalagaan ng kaharian ng Maficus. Kami ang Rainbow Fairies. Nalaman ni Olivia na pipigilan namin siya, kaya gumawa siya ng orasyon para mawala kami. Pero iniligtas tayo ng inang kalikasan at pinrotektahan sa loob ng kuweba. Nakaligtas nga tayo, pero nakatali tayo sa mahika ni Olivia. Pinagsama namin ang kapangyarihan namin para masira ang posas. Hindi kami nagtagumpay. Pero mula sa mahikang yon, ikaw ang isinilang namin, Augustus, anak. Aking mga ina. Teka lang, kung ganun ang makukulam ang dahilan kaya ipinanganak ako, ibig sabihin, magiging pato rin po siya. Yun po ang makakasira sa orasyon at makakalaya na po kayo. Oo nga. Pero paano naging pato ang ina ni Olivia? Nagmamadali po kasi siya at mali siya na nasabing orasyon. Nang sinabi niya na ang taong may hawak ng sulat, siya naman po ang may hawak ng sulat. Ang kawawang munting pato. Dinala nila ang inahing pato at pumunta sila sa hari. Wala na rin bisa ang orasyon ni Olivia sa hari. At ikinulong na rin ng hari sa hawla si Olivia.
Augustus, sa malakas na suporta ng iyong mga ina, hindi ako nag-aalinlangan na pamunuan mo ng mahusay ang Maficus. Si Augustus ang naging pinakabatang leader ng Maficus. At buo ang paniniwala ng kaharian sa kanilang bagong leader. Dahil siya rin naman ang prinsipe ng bahaghari.